sa kanyang pagiging singer. Actually, hanggang ngayon yung kanyang pagiging singer, kumikita pa rin po siya. Let's say, napakinggan po ninyo sa radyo yung kantang Maging Sino Ka Man. Mapakinggan ninyo. Ay, si Sharon yung kumanta niyan. Akala nyo, wala siyang natatanggap dyan ng mga royalty. Meron pa rin po. Sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa Spotify, lahat po yan ng mga kanta ni Sharon Cuneta, kumikita po yan. Kumikita po yan. Kahit saan pong platform, kumikita pa rin po yan. Hindi po pwedeng hindi yan kikita kasi nga po sa tinatawag na royalty. Kahit yung sila Pilita Corrales, kahit na sumakabilang buhay na yan, kahit po na siya ay wala na sa mundong ibabaw, pag pinatugtog pa rin yan, yung mga kanta na yan, nitong mga radio station, lalo na pag linggo, kasi pag linggo ang tatay ko nakikinig ng mga lumang kanta yan sa mga istasyon ng radyo, yung mga lumang tugtugin, mapa-Tagalog, mapa-Ingles, gustong-gusto ng tatay ko yan kada linggo. Kaya nga kapag linggo, ang may-ari ng radyo namin, tatay namin, kasi ang tatay namin yun ang gustong-gusto niyang pinapakinggan. Kaya alam ko yan din kasi nga po, 'di ba meron tayo dito sa YouTube yung mga audio na pwede mong gamitin ng no copyright claims. O yung merong mga tinatawag dito yung common. Yung common, yan yung kanta na pwede mong gamitin na walang o kaya pinapayagan ng gumawa ng kanta o ng beat na yon, na gamitin mo yung kanta na yon, okay lang sa kanila, hindi sila ng copyright. Pero yung mga kanta ni Sharon Cuneta, talagang copyrighted yan. Kahit na nakanta pa niya yan noong 1980s, 1990s, copyrighted yan hanggang ngayon. Protektado siya ng copyright. Ngayon, binawit po ng mga Maleta Boys etong si Sharon Cuneta. Alam nyo, nakaka-rimarem na malaman na etong si Kiko Pangilinan ay idinawit po sa Maleta kahit na napaka-imposible naman. Kahit na napakalaking katarantaduhan nitong mga maleta-maleta na ito, napakahirap po talagang paniwalaan, sa totoo lang. Ewan ko na nga lang ba, bakit parang tuwan-tuwa pa tuwan-tuwa pa yung yung mga DDS. Kung tutusin, tinatarantado na lang naman sila nitong na to, mga Maleta Boys na to. Eto, ng baleta. Balita po ng GMA, eto, panoorin natin. Sino magpapaliwanag dito? Sigawan ng mga bobo. Sino yung mga nasa likod na mga nakabes? Sige, go, sir. Yan po, sir, yung mga empleyado ng match, sir. Kita nyo lead question. Andun yung mga tao sa harapan Bakit yung nasa likuran ang pinapansin? Bakit yung nasa likuran ang nakita? Sino ikaw yung mga tauhan na yun? Yung mga nakabes.
Diba dapat magsimula ka muna rito? O ano, bakit nandito si Kiko Pangilinan? O bakit nandito si Sharon Cuneta sa litrato? Nang? Maxi, na pagmamayari ni Boss Saldico. At pakiulit, Mark. Yan po sir yung mga empleyado ng Maxi na tinatawag na Mercedes Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Oh, sigawan na naman ng mga bobo, nakakita lang ng maletang may pera. Oh. Ah, kaninong kami yan? Kay Sharon. Sino kumuha dito? Yan sir yung, nung time na yun sir, nagalaglag yan. At nasira yung zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan. Oh, ay ano ebidensya nun? Anong point nun nung nasira yung maleta tapos totoo daw pera yon? Sino may buhat? Kaninong kamay yon? Etong particular na maletang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh. Large sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman ng sir pag large. Next. Sino mo? Dahil po yan ni Lolo. Bahay po sir ni ano yan, ni Ma'am Kimbo sila Kimbo. Doon sa may Tirapura po sa Quezon City po. Naiba na yun kay Stella Kimbo daw. Dito tayo kay Sharon Cuneta. Ngayon, si Sharon Cuneta po, eto, sabi nga ni Ate Ira, Mac-father ni Sharon, matayos, oo, yung tatay nga niya. Matagal din naging mayor ng Pasay, mayaman din talaga pamilya nila dati pa. Yun, tama nga po. Nakalimutan ko lang pangalan ng tatay niyan dati na pinag-aaralan namin yan nung high school. Ate Ira, may vlogger nga Mac, yung Kristan, dati kontra dati kay PBBM. 2 nights ago, yung vlog niya, pinupurin na niya yung mga pinakulong daw dati ni Pinoy. Pinawala ni Digong. Kahit paano daw ngayon, tinuloy ni PBBM. Yun nga po. Saka si Kristan, no, na ano ko nga yan, pro BBM na yung mga vlogs niya. At ano yan, patas talagang meron din naman siya mga napupuna. Pero, yun, Pablo Cuneta, M. Suzuki, ayun, kapangalan ko pa pala, Pablo. Hindi ko masisisi, etong si Sharon Cuneta, kung maglabas po siya ng saloobin sa Blue Up, at ang sabi niya nga po dito, mga sinungaling, sobra talaga kayo, vlog about this visit my family and I made to Marawi to thank the governor, mayor, and other officials and their families for their support for Kiko. Talaga ba? Magbibigay kayo ng maleta sa amin sa Marawi pa? Ang kakapal ng mukha ninyo talaga, sukdulan. Eto, nagte-taping pa ako ngayon, nagbabanat pa rin ng buto at lumalaban ng patas dahil lahat ng meron kami, pinaghihirapan namin. Hindi kami tulad ninyong mga sinungaling. Kaya sabi nga nila, kapatid, ng sinungaling ang magnanakaw. Bahala na ang Panginoong Diyos sa inyo. Alam niya kung sino ang totoong sumusunod at sumasamba sa Kanya. Wala kayong kwentang tao. Talagang magagalit at magpupuyos ang isang Sharon Cuneta. Mabubuisit talaga yan. Isang ka ba naman nakakita ng ganyang mga tao na nakalimutan ba nila na si Kiko Pangilinan asawa si Sharon Cuneta? Conjugal na lahat ng pag-aari nila. At eto, yung mga artista at singer dati na talaga namang milyon-milyon, kamakamadang pera
ang meron to at hindi na maghihirap kahit ang apo sa tuhod ni Casey hindi na maghihirap dahil kay Sharon Cuneta, sa yaman ni Sharon. Nakalimutan ba nila yun? Tapos ito naman, sabi naman ni Senator Kiko, ito kasi kaya binanatan si Kiko Pangilinan at si Sharon kasi magiging Blue Ribbon Committee chairman si Kiko Pangilinan. Ngayon, eto, Kiko Pangilinan naman, puro pasaring, puro alegasyon, puro palabas. Gusto lang mantsahan ang naiulat na pag-upo ko bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Wala ni katiting na basehan ang mga tangkang pagdungi sa aking pagkatao ng mga nagpa-presscon tungkol sa mga maletang kaugnay sa bilyon-bilyong pisong ninakaw sa Kaban ng Bayan. At dahil dinamay niyo pa ang pamilya ko, makakatikim kayo ng hindi pasaring alegasyon o palabas na kaso sa korte. Pananagutan ninyo ang paninirang ginagawa ninyo. Ewan ko kung bakit nagpapagamit itong 18 kargadores na to sa mga katulad ni Mike Defensor, sa ni Alan Petrang Caballo at ni Marco Beta, kay Amy Marcos. Bakit kaya? Kutsa sila makukulong dito. Alam niyo, sa totoo lang, kumari sabihin ng mga protector ng 18 kargadores, kami bahala, kakasuhan kayo ni Kiko Pangilinan, kami na ang bahala, bibigyan namin kayo na abogado. Pag ba na-convict sila, sino ba makukulong? Diba? At ngayon lang ako nakakita, only in the Philippines, na yung hindi naman senador, nagpapatawag ng Blue Ribbon Committee hearing at nagpapakasenador. Yun si Mike Defensor. At yung tunay na senador, si Alan Petrang Caballo, hindi hindi magpakasenador talaga. Nagpapakatuta. Parang meron silang amo, parang meron silang sinusundan, parang meron sa kanila nag-uutos. Ano? Mapapaisip ka eh. Putangina, hindi naman hindi naman to senador eh. Si Mike Defensor, pero siya yung nagpapatawag ng Blue Ribbon Committee hearing. Siya ang nag-anunsyo sa FB at siya yung umaastang parang akala mo boss ng mga 18 kargador at ng mga panibagong kargador pa na inilabas. Anak ng teteng talaga, no? Kaya ang bobo po talaga. Kapag ikaw DDS ka pa rin ngayon, kunwari ako nakilala mo noon, hinangaan mo ko, tapos ngayon, DDS ka, magagalit ka sa akin, magtataka ka, bakit ganito tong Makmak Pablo na to? Kasi ako hanggang ngayon, matalino ko. Ikaw, bumobobo ka. Yung utak mo, habang tumatagal, lumiliit. Hindi lang gamunggo. Nagiging utak biyaka. Yan ang katotohanan dyan. Kapag ikaw ngayon DDS ka, dati manonood kita, tas napanood mo ako, putang ina, magising ka, teka. Itong Makmak Pablo na to, dati pinapanood ko to Hangang-hanga ako dati dito Ba't ganito na to ngayon? Ibig sabihin nun, nabobo ka. Natanga ka. Na-impluwensyahan ka ng kabobohan. Ang laki-laki mo na ngayon, tanga. Yun ang ibig sabihin yan. Kasi kita nyo ito palang ginawa na ito nila Tita Shawi, Tita Shawi na rin no? Ginawa na ito ni Sharon Cuneta, sa Marawi pala to. Wag na lang siguro natin lagyan ng music. Baka may copyright He and I are off to a very, very special place this morning.
pala, oh, kita nyo. Oh, pinapakita naman ni Sharon Cuneta, oh. Pasakay sila ng eroplano. Kasi hindi naman nakumpirma dito kung talagang Misibis Aviation, ano ba yun? Basta yung MADC daw, Development Corporation, parang ganun ha. Ito daw Misibis na ito ay kinokonekta kay Saldico. Kumpanya yun eh. Paano kung umarkila doon ng eroplano sila Tita Shawi? Ayaw nila na ayaw nila mag Cebu Pacific o kaya Philippine Airlines. At ang gusto nila ay mag private plane. Kung yun yung kumpanya na aviation company at umarkila ng eroplano si Sharon Cuneta at si Kiko Pangilinan, ibig sabihin ba bigyan na sila ng maleta kagad? Mali-maletang pera galing sa flood control? Makabobohan yan. Tell you all about it. Baka may copyright to. Tanggalin natin yung music pag nagsalita na lang. Hello. Thank you. I'm just good. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Wow. What can to me? Oh my gosh! When you say sad, saan galing? If they're antiques, we're coming from where? The family or The family, the from family. their antique brass from the collection of governors are now the mother of gold. What's the name of the guitar? Zara, the one, this one. I Sujan. Inayos pa nung yung tudong o ano ba tawag niya, tudong yung sa Malaysia kasi tudong ang tawag diyan eh. Inayos pa, nasa Marawi nga. We should take a picture. I just realized that. I feel very beautiful, right? Yeah. I'm so happy. Andito nga si Kiko. Ayun si Kiko, yun Tarantado talaga tong 18 Cargadores no. Ginawan talaga ng pati ba naman yung pagpunta sa Marawi na yan. Saka putya, yun nga yung katakataka. Ang kanilang ebidensya, sa sinasabing flood control scandal, scam, ghost project, kickback, yung mga katulad ng mga ganitong litrato, pinapaniwalaan na ng mga bobong DDS. Samantalang sa impeachment ni Sara, mga ebidensya doon, bank records, bank records, hindi mo madodoktor yan. AMLAC investigation, hindi mo madodoktor yan. SALN, hindi mo madodoktor yan. Hindi mo mapepeki yan. Hindi mo madadaya yan. Kung yan inilabas mo, yun lang ang dineclare mo. Tapos yung pala, million pala talaga, daang million pala, billion pala pera mo. Dumadaan na pera pala sa'yo, daang billion. Naku, hindi po mapepeki yan. Hindi po yan, kahit saang husgado mo dalin yan, authenticated yung mga ebidensya na yan. Eto, ma-authenticate mo ba to? Sila Sharon Cuneta pumunta Marawi, binigyan ng maleta. Gag. Tarantado talaga tong 18 Cargador And let's get another place for this. Ay nako, nakakagutom. Alam nyo ba sa Malaysia, naka-attend ako ng kasal sa Malaysia. Naku po, grabe ang pagkain. Talagang banyera. Bumabaha ng pagkain. At ang sasarap.
Ang sasarap. Parang nagugutom tuloy ako ngayon. Ako mata. Accident. Welcome to Barangay City Province of Batangas. Oh! Kaya dito nga sa Lanang Quezon, ang alam ko, at tatanin ko lahat, puro mga Sharon. Di ba? Kaya nakaka kayo. Radio 5 helps me forget. Nako eto na yon, may copyright na to. May copyright yun pag ganun may copyright. Kita mo napaka ano pala nito, dokumentado etong biyahe na to. Pero ginawang maleta issue ng Maleta Boys. Oh, ano 'yun? Yung ba yung sinasabing ano, bantay? Ito yung ba yun? Baka ito yung sinasabing ano ha? Teka, bantay. Ayan oh. May army, may police. Naku, baka ito yung sinasabing ano mga binabantayan ng ano, yung binabantayan sila ng mga pulis habang nagde-deliver ng maleta. Gago talaga 'to Maleta Boys. Gusto kong makapunta sa mga ganyan, sa totoo lang. Nung ako po naimbitahan na sumama sa pangangampanya ni Yorme, hindi ako nakasama dito alam ko meron sila direct noon, pumunta sila ng Sulu. Hindi ako nakasama, Sulu. Yun ang mga gusto kong marating, yung mga talagang mga dulong-dulo na ng bahagi ng Pilipinas kasi bihira yung mga taga-Luzon na nakakapunta doon kung ako mayaman, baka magpunta ako doon, magbiyahe sa mga kadulu-duluhan ng Pilipinas like Sulu, Zamboanga yata yan, di ba? Mga lugar dyan Tapos yung, ano ba, maganda kasi dyan lalo yung Dakak. Lagi ko napapanood yan sa commercial noon sa Itbulaga nung nasa ano pa sila, tape ba yun? Yung kay Tony Tubiera yata. Hindi ko matandaan basta yung yung sa Tape Incorporated pa yata sila noon. Yung Dakak na yun, imaginein mo ganun kaganda ang ang dagat sa Zamboanga. Meron na kayong Okay. Kasi gagawin ko pong damit. Yes. Kasi maganda siya talaga. Ma'am, thank you so much. Kasi tumanda tayo, nanay ko maka-Sharon Nanay ko maka-Vilma din. Kumbaga lahat ng mga pelikula nila, hindi nanay ko na yung kay Sharon ba siya o kay Vilma. Lahat ng mga pelikula niyang mga yan kahit nga nung lumabas na si Bina Morales. Nanay ko pa nga nagsabi sa akin nun, Sharon din ang tunay na pangalan niyan, si Bina Morales. Ito is part of the ruin of one of the oldest mosques. The Gansalan Mosque, wherein doon nagpuan yung mga terorista. How old was this mosque? 70 Years? 80 years.
Sinira lang ng ano, no? Sinira lang ng mga ano noon, Maute. Alam nyo ba kung bakit din nagwala ang mga Maute diyan sa Marawi? Dahil din kay Digong. Hinaman kasi ni Digong ang ano noon eh, ang mga grupo. Oh. May napanood ako niyan eh. Kaya nagkaganyan ng Marawi dahil din kay Digong. Grabe ang tama, oh. Oh, eto, ano to? Eto ba yung mga nabigyan ng maleta, oh? Oh, ano to? Eto ba, mga dineliveran ba din to ng maleta, ng mga maleta boys? Gagit. Baka mamaya sabihin, eto, maleta. Eto ika, witness ika to nasa gilid na to. Baka sabihin nila, eto yung isa sa nagbuhat ng maleta. Hindi po, legit po yan na army natin yan. Madakela salamat. Madakil salamat, Barm. Baka ibig sabihin nito maraming salamat, Barm. Nakakalungkot lang talaga kasi na kahit ano na lang talaga maibintang ng mga maleta boys dito sa mga kumakalaban kay Alan Petrang Caballo, at dito kila Amy Marcos, dito kila Marco Beta, at dito kila Mike Defensor, idinadawit nila sa usapin ng maleta, which is alam natin na napakalabo, napaka-imposible talaga. Ewan ba natin, ba't ganun kabobo tong ano na to, mga DDS na to, saka tong mga gumagawa ng issue. Okay, teka, basa tayo ng comment. Comment muna tayo, ha. Ito. M. Suzuki, ayan, hello po. Si Sharon, milyon-milyon bayad ng tax. Kakasuhan nila yon, ganun si Shawi. Oh, yun nga po, kakasuhan nga daw po ni Kiko Pangilinan, which is yun yung tamang gawin. Hindi ba nila alam na gold spoon si Shawi mula bata? Diba? Gold spoon. Oh, Kuya Kurimao, yes, Pablo Cuneta nga po. Jenaline De Los Reyes, lagi kitang pinapanood mula noong pandemic. Paano ka naging ganyan sa vlog? Immune ka ba? Bulag ka ba sa nangyayari sa atin? Kami dito na sa Europe pero ramdam ko ang sakit ng ating bayan. Gaga ka ba? Tanga ka ba? Jenaline De Los Reyes? Nauulol ka ba? Gago ka pala, ano ka pala eh? Nasa Europe ka pala eh. Boba ka! Baka pinapanood mo, puro DDS, ang tanga-tanga mo. Tanga ka pala eh. Oh. Ito yung larawan ng isang Pilipino na hindi lahat ng mga nag-a-abroad matalino. Ito si Jenaline De Los Reyes, bobo to. Kasi sa DDS ka nanonood, kaya ka tanga. Kaya nga kala mo, talagang napakalala ng ating bansa. Boba ka. Tanga-tanga mo. Ingot ka pala eh. Andiyan ka sa Europe, ramdam mo sakit ng bayan? Tapos kaming mga nandito sa Pilipinas na nagsasabi ng totoo, kung ano ang nangyayari sa bayan natin, ayaw niyong paniwalaan. Tanga nga kayo. Lahat ng mga OFW, na DDS, mga bobo, mga kitatanga ninyo. Nako. Dating barbero at kutsero nung hindi pa siya mayor. Si Pablo Cuneta. Okay po, Kuya Kurimao. Jenisa De La Torre. Yes, correct, sir. God bless you ka pa, tanga ka naman. Pinapaniwalaan mo mga demonyo, nag-God bless you ka pa? Hindi mo ba alam kung gaano ka demonyo yung sinusuportahan mong si Digong? At ang sinasabi mong yung sakit ng bayan natin. Ang sakit ng bayan natin
Si Alan Peter Cayetano. Si Amy Marcos. Si Marco Beta. Yan ang sakit ng bayan natin, ng bansa natin. Yan ang mga perwisyo. Ang ina nito, tanga. Sakto, yung sinabi ko kanina, meron ako mga manonood. Nung panahon ni Kulaong, hangang-hanga sa akin. Bakit? Kasi magaling ako mag-vlog. Tapos ngayon pupunta ka rito, sisitahin mo ko paano ka naging ganyan sa vlog. Ibabalik ko sa iyo 'yan. Ang sagot diyan, paano ka naging ganyan sa comment section? Bobo ka kasi. Ang pinapanood mo DDS. Yun ang tamang explanation diyan. Sa akin, walang problema. Bakit? Hanggang ngayon, matalino pa rin naman ako eh. Hindi ako sumusuporta sa kriminal. Hindi ako sumusuporta sa mga kurakot. Hindi ako sumusuporta sa